Kamusta mga kababayan? Bago ang lahat, isang paalala lang, ang mga kwentong maririnig ninyo ngayon ay batay sa totoong karanasan ng iba't ibang tao sa loob ng sinehan, isang lugar na dapat ay puno ng aliw at kasiyahan, pero sa pagkakataong ito, naging saksi sa kakaibang kababalaghan, takot, at panganib. Kaya't ihanda nyo na ang sarili nyo, dahil ang kwento ngayong gabi ay hindi basta-basta. Ang lalaki sa CR ng kababaihan. Bata pa ako nang mangyari ito, mga 7 siguro ang edad ko noon. Sa isang maliit na bayan sa England kami nakatira, at sa loob ng ilang taon, walang sinehan doon. Kaya noong nagbukas ang unang sinehan, tuwang-tuwa ako at madalas akong isama ni Mama. Noong araw na yon, kailangan kong gumamit ng banyo. May dala akong popcorn at inumin, kaya hindi ko naisip ang isama sa loob ng CR. Naiwan akong naghihintay malapit sa pasilyo papunta sa banyo, habang si Mama ay nakikipagkwentuhan sa kakilala niyang empleyado ng sinehan. Habang naghihintay ako, napansin ko ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng mahabang berdeng raincoat. Ang tawag sa ganong coat sa amin noon ay yippee coat. Tanda ko pa, medyo mahaba ang buhok niya at mukha siyang nasa 50s na. Hindi siya nagbihis pambabae o nagpapanggap. Isa siyang lalaki, malinaw na lalaki. At ang lalaking yun ay diretsyong pumasok sa CR ng kababaihan. Nang makita ko yun, parang may mali. Kaya't pinagmasdan ko ang pinto habang hinihintay si Mama. Pagdating niya, agad ko siyang ininform. Tinawag niya ang empleyado ng sinehan, isang babae, na agad pumasok sa loob ng CR. Paglabas niya, nagtataka siya tumingin sa akin. Wala raw tao sa loob. Pati CR ng lalaki, walang laman. Wala akong pinalampas. Sigurado akong hindi lumabas yung lalaki. Hindi ko siya nakita kahit lumabas man lang. At makalipas ang ilang taon, nabalitaan kong bumagsak ang parte ng kisame ng sinehan, doon sa mismong lugar kung nasaan ang CR. Ligtas naman lahat, pero nadiskubre nila na may maluwag na espasyo sa itaas ng gusali. Abay baka naman alam ng lalaking yun kung paano makapasok sa kisame sa pamamagitan ng bentilasyon. O baka, multo nga talaga ang nakita ko. Ang unang date na halos ikamatay ko. Si Sean. Nakilala ko siya sa Tinder. Hindi ko talaga type sa totoo lang, mukha siyang mayabang at masyadong gwapo para sa panlasa ko. Pero nakumbinsi niya akong makipag-date dahil sa sense of humor niya at pagiging Marvel geek. Inimbitahan niya akong manood ng ganon. Akala ko magiging typical first date lang, konting kilig, popcorn, at siguro awkward moments. Pero hindi. Nang nagsimula ang pelikula at nagdim ang ilaw, bigla kong naramdaman na may tumutusok sa tagiliran ko. Pagtingin ko, hawak ni Sean ang isang napakalaking hunting knife. Gumalaw ka o magsumbong at itutulak ko to, sabi niya. Manood ka lang ng pelikula. Akala ko katapusan ko na. Habang tumatakbo ang pelikula, ginagawa pa niyang parang laro, nagbibiro, tumatawa, pero ako'y nanlalamig sa takot. Sa loob ng mahigit 1 oras, hindi ako gumalaw, hindi ako huminga ng malalim. Iniisip ko, mamamatay ba ako pagkatapos ng credits? At nang matapos ang pelikula at bumukas ang ilaw, prop knife pala. Gamit sa pelikula, may label pa ng Rob Zombie's Halloween sa hawakan. Akala niya nakakatawa. Akala niya bilang horror fan, matutuwa ako. Pero halos mamatay ako sa takot. Tinapon ko ang popcorn sa mukha niya at lumabas ako ng sinehan, galit na galit. Nagsumbong ako sa manager na kaibigan ko at tumawag kami ng pulis. Nakalusot siya sa malaking kaso, pero nakakuha ako ng restraining order. At Sean, kung sakaling marinig mo to, sana kainin ka ni Annabelle sa pagtulog mo. Ang gumagapang sa madilim na sinehan. Ilang taon na ang nakalipas, naging cleaner ako sa isang malaking sinehan sa aming lungsod. Nakakadiri talaga ang mga tao pagkatapos ng pelikula, may mga basura, tsokolate, hotdog na hindi man lang kinain, minsan sandwich pa. Pero isang gabi, habang naglilinis ako matapos ang midnight screening ng Asterisk Hereditary, may nakita akong gumagapang mula Rosie, parang tao, pero mabilis at parang hayop. Sa dilim, parang gumagapang ito sa sahig ng sinehan. Tawag ako, may tao po ba dyan? Walang sumagot, pero naririnig ko ang mga yapak sa popcorn, ang kaluskos, ang mga kalabog ng silya. Bigla na lang, may tumalon sa ibabaw ng mga upuan, isang tao, payat, marumi,
at mukhang teenager na babae. May ketchup at mustard sa bibig, parang kumakain ng tira-tirang pagkain sa sahig. Natulala ako. Naawa ako, oo. Pero bigla siyang tumalon papunta sa akin at itinulak ako. Parang ayaw niyang pigilan ko siya. Kaya't tinuro ko ang popcorn at sinabing, kainin mo na lang. At yun nga ang ginawa niya. Hindi ko siya isinumbong. Baka runaway, baka may mabigat na dahilan. Lumabas na lang siya sa exit matapos kong sabihan. Pero ilang taon pagkatapos, nakita ko siyang muli, kasama ang isang lalaking mukhang hindi mapagkakatiwalaan. At hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang gabing yun, na minsan, ang totoong horror ay hindi nasa pelikula, kundi sa totoong buhay mismo. Maraming salamat sa pakikinig sa mga nakakakilabot na kwento ng ating mga kababayan. Tandaan, ang sinehan ay para sa libangan, pero minsan, may mga aninong gumagapang sa dilim. Hanggang sa susunod na kababalaghan, mag-ingat kayo palagi.